salamat, Panginoong Isus, ang lahat ay aming dinudulog sa iyo sa pangalan namin Diyos na makapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ay, tinatawagan ko po si Brother Jake para sa ating Bible reading. Awit ng papuri. Purihin si Yahweh. O si Yahweh ay purihin. Awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari. Ikaw, Siyon, ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol at ay tugtugin, at siya ay papurihin. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirap, sa papakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, nagalak ang mga haring hiram sa kanilang pagpipista ay magsayat, mag-awit. Purihin si Yahweh. Amen. Hallelujah. Amen! Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Amen. That's all I need. I am alone and all for you. One way, Jesus, you're the only one that I do live for. One way, Jesus, you're the only one that I do live for. You are always, you are always there. Every now and everywhere. You testify for me. You will never ever change, oh God. You will never. Yesterday, today, and forever, oh God. Forever, time, forever, please go ahead. One way, Jesus, you're the only one that I choose. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. You are always there. Every hour and every you bless the past of me. Hallelujah. You will never change. Just a day to day. Forever tell, forever. One way. Hallelujah. One way. Jesus, you're the only one that I choose. One way, Jesus, you're the only one that I choose for. One way, Jesus.
One way, Jesus, you're the only one that I know. One way, Jesus, you're the only one that I know. One way, Jesus, you're the only one that I know. Hallelujah! Yes, Lord! Woo! Napakasarap na puri sa iyong Panginoon. Pagpuri mo tayo ng puri. Tayo ng pausapan. My Savior, really, let the fear from the fire. Almighty, forever. I will never be the same as you. Only everlasting. To the world, your waters on the sand. All things you lead, you lead, you die, you rose again. Oh, for the world to live again. Hallelujah. All you said, for all you yes, Lord. My Savior, believe let the fear of my mistake. Almighty, forever. I will never be the same. From the everlasting, to the world, the Father, you live, you die, you rose again on Hallelujah. For all you as you came here from the everlasting to the one we live. There's only sun, 'cause you came here, 'cause you came here from the everlasting to the one we live. The Father's only Son, 'cause you live, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah! For all you, 'cause you live, and you live, Lord, you died. You rose again on high. You opened the way
for all you've done. Hallelujah for all you've done. Hallelujah, Jesus, for all you've done, oh God. Woo! Yes, Lord. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap magpasalamat sa iyo, oh God. Hallelujah, Jesus, sa walang sawang pagmamahal mo sa aming Panginoon na iyong mga anak, oh God. Yes, Lord. Oh, we worship you, Jesus. We offer our lives to you, oh God, sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. And to your hands I commit again, oh God. We thank you, Father God, for your faithfulness, Lord Jesus. Oh, into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my heart, you hold my heart in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe you, Jesus. Jesus, I believe, yes, Lord, in you. Jesus, I belong to you, Jesus, to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I'll walk with you. And walk with you wherever you go, Panginoon, and trip sa amin, wherever you go. Through tears and joy, I trust in you. And joy, I trust in you. And I will leave, and I will leave in all of your ways, your promises, forever, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe, yes, Lord, I believe you, Jesus, and you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Yes, Lord, you're the reason that I live. Thank you for your promises, Panginoon, sa bawat isa sa amin, oh God. Cleanse our heart, oh God. Thank you, Jesus. We worship you. There is none like you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Pwede po tayo magpuri sa ating Panginoon. Pagkita po natin yung heart of servant, Panginoon. Yes, Lord. Still in need of your grace. Sitting my feet in your ways. Enter
entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven, God of all heaven and earth, holding me in your embrace. A failing cloud that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Before you go, wanna be by your side. No longer I, but my spirit in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let go will be done. Make me a servant, yes, oh God. Floating on the cross, I follow you. I follow you. Yes, Lord. Gawin po natin ang presensya ng ating Panginoon habang inaawit natin yung kanta ng Heart of Servant. Patuloy lang tayong mag-follow kay Jesus. Hindi yung ating will ang masusunod, but will ni Lord. Kung saan man tayo andun, Panginoon. Standing in awe of your grace, yes, Lord. Sitting my feet in your ways, entering into your presence to behold your face to face. God of all heaven, God of all heaven and earth, holding your embrace, holding me in your embrace. I'm feeling love that surrounds me, oh God, oh God, I stand, my Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord, you're the one that I love. Where you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ gives me. Serving you for all eternity. My is found you in this race that I run. You don't guide my ways, let go will be done. Bringing a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the one that I love. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let go will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Yes, Lord. Yes, Lord. I will follow you, Jesus. You're my Jesus, my Lord.
Diyos. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, Lord, andiyan ka sa aming kalagitnaan, O God. Mananatili kaming maglingkod sa iyo, Panginoon. Serving you for all eternity, O God. My eyes set on you, not every step around. No longer my days, Panginoon. Please, let your will be done, Panginoon. Yes, Lord. Lead us out, love and true. Lay into the cross and follow you. I follow you. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Let's worship to the Lord. Hallelujah, Jesus. Will I follow you, Jesus? You're my Jesus, my Savior, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, we give you all glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We honor you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Victory sa ating buhay, O God. We give you all glory. We give you honor, Panginoon. Kahit anong mangyari sa aming buhay, Panginoon, mananatili kami. Maglingkod sa iyo, Panginoon. Mag-serve kami, Panginoon, sa inyong kapanahogan. We give you all glory. We give you the mighty name of Jesus Christ. Amen! Hallelujah! Ayan, simula pa lang, pero busog na ang ating spiritual. Amen po ba? Amen. Ayan, tunay nga kapag pina-follow natin si Jesus, lahat magiging maayos. Amen. Sa lahat ng problema, nandiyan siya para sa atin. Ngayon naman po, tinatawagan ko si Pastor Jerry para sa ating Sunday School. Good morning po sa lahat. Mga anak ng Diyos, sa pong palakpak para sa ating Panginoon. Napakasaya, no, ng ating awitan. Amen. Mainit na pagpupuri sa Diyos na buhay. Alam ko na ang Diyos nalulugod sa tuwing siya'y pinupuri. Sa tuwing siya'y inaawitan, lalong-lalo na galing sa ating mga puso. Ang Diyos po ay labis na gagalak. Amen. Amen. Salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa na nandito. Okay, so tayo po muna ay manalangin. Let us stand muna po tayo. Tayo po muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating Sunday School. Minsan pa, aming Diyos, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa dakila mong kabutihan, pag-ibig sa amin. Salamat, Father God, na sa araw na ito, kami ay masiglang nakarating sa bahay dalanginan ng iyong mga anak upang sama-sama kang purihin, pasalamatan. Yes. Nang dahil inyong pag-ibig sa amin ay walang kupas at ito'y walang katulad, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Tayo pong pinagkaloob sa amin. Salamat sa taglay na aming kalakasan. Dakilang Diyos, muli naming ilalapit sa inyo, O Lord, ang aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Inyong gamitin ang abang lingkod upang makapagpaliwanag ng maayos, maliwanag at malinaw sa aming mga kapatid. Ikaw tatanim sa puso ng bawat isa. Thank you, your Holy Ghost or Holy Spirit to guide us and comfort us. Today, in Jesus' name we pray. Amen at Amen. amen. Hallelujah. Good morning. Amen. Ayan, wini-welcome muna natin yung ating bagong kapatid ni Sister. Ayan, Sister Heidi. Welcome po kayo, sis. Ayan, so hindi po accidenting kayo nandito. Tayo po ay idinako ng Panginoon sa lugar na ito upang makasama namin kayo sa paglilingkod kay Lord. Amen.
Salamat kay Brother Patrick, kay Sister Christy, na siya pong nag-akay or nagsabi sa kanya na sumama. Yan, nakasama natin ang ating kapatid. Okay, so alam niyo po yung ating Sunday School ngayon. Patuloy tayo sa Sunday School. At bago ang lahat, ako po muna yung mayroong itatanong sa inyo. Ang tanong ko po ay ito muna. Ano ang nilikha ng Diyos na pinakamahalaga at pinakamahal niya? Okay, pakinggan niyo po. Lahat po nilikha ng Diyos ay mahal niya. Amen? Mahalaga sa kanya. Pero ano yung pinakamahalaga at pinakamahal niya? Sino pa? Sino pa? Pinakamahalaga, higit. Meron pa ba? Tao, okay. Pero alam niyo po ba na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos? Ang pinakamahalaga sa lahat yung kanyang mga anak. Amen. Hindi basta tao lang. Kasi may mga taong anak ng diablo, sabi ng Bible. Amen ba? O kaya, ang pinakamahal ng Diyos at pinakamahalaga sa lahat, walang iba kundi ang kanyang mga anak. At ang tawag sa kanyang mga anak ay yung tayo, ang tawag sa atin. Sa ating kalipulan, ang tawag sa atin ng Panginoon. English, Tagalog. Church. Amen. Ang tawag sa atin, bukod sa mga anak ng Diyos ay church o iglesia ng Diyos. Amen. Ang church po, dalawa ang meaning ng church is Marilo. Ano yung unang meaning ng church? Yung unang meaning tayo, mga anak ng Diyos, na tinubos niya sa kanyang banal na dugo. Secondary meaning? Yung church na pinagsasabahan natin. Yan, alam. Natandaan siya, Marilo. Dalawa pong meaning ng church. Pag sinabing church, una, yung mga believers. Primary meaning of church, believers of Christ, followers of Christ. Tayo po yun. Lahat pong mananampalataya kay Christ, isang kalipulan, ilang samahan, ang tawag po dyan ay Church of God. Okay, so secondary meaning is building. Church building. Kaya, pupunta kami ng church. Pag sinabi pupunta kami ng church, pupwedeng tinutukoy mo yung building. At kasama doon yung kapatiran. Nandun yung kapatiran sa building na yon. Kaya, church, dalawa ang tinutumbok niya. Tandaan ninyo lahat ng ginawa ng Diyos, mahal niya, mahalaga sa Kanya. Pero ang pinakamahalaga sa lahat at pinakamahal niya, walang iba, ikaw at ako. Bakit? Tinubos ka ng dugo niya. Ikaw at ako, sumampalataya kay Christ. Ikaw yung pinakamahalaga sa lahat ng Kanyang nilikha. Amen. Hindi ba sa tao lang? Amen. Kasi may mga taong hindi mahal ng Diyos. Kasi bakit? Ayaw nilang magpaliklod sa Diyos. Pero ikaw at ako, ikaw ang pinakamahalaga at ikaw ang pinakamahal ng Diyos. Kaya ngayon, dapat ganun tingin natin sa sarili natin. Pinakamahal tayo ng Diyos sa lahat ng Kanyang nilalang o nilikha. Pariya ako dito. Sige, ngayon ko lang gagawin to. Ang mga kasagot dito sa aking isinulat, mayroong 20 per head. Pag mayroong makasagot, may 20. Okay. Ang merienda dito, 20. May 8 akong nilagay. And then, ang iglesia o church, dapat daw mahalin natin ang church. Amen. Love the church. Mahalin ang church. Ito, papasok tayo ngayon sa question. Ano ang patunay o dapat mong gawin bilang pagmamahal sa church? Magtuturo ako And then, pag tama ang sagot dito sa 8, may 20. Palakpak ko na.
Sister Marilo? Isang sagot lang, Sister Marilo. Ano ang suporta mo? O ano ang patunay o dapat mong gawin bilang pagmamahal mo sa church? Magbabasa ako ng pastor, Sige, sige. para may patunay. Pero titingnan ko ha kung sasapul doon sa ano ko. Ito, hanawakan ko na yung 20 ko. Yan, 20 yan ha. Yes, Sister Marilo. Paano mo makatunayang kung anong gawin mo bilang pagmamahal mo sa church? Sa pastor, sa Hebreo 13:16. Ito ang patunay na mahal natin ang Diyos, ang mga kapwa natin mananampalataya. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na pinalulugdan ng Diyos. Okay, salamat. Sa palakpak po sa Panginoon. Ito kasi, ito yung premium mo. Bilang mapalisan mo. Okay. Nagtuturo ako. Ano ang patunay o dapat mong gawin bilang pagmamahal mo sa church? Sister Ne? Hanggang 8 lang to, pero isa lang bigay ha. Bilang mahal ko po si Lord, mahal ko rin po yung church. Number 1 ko po siguro yung supportan yung pastor natin. Suporta. Sa pastor ko na tulungan din natin si pastor. Okay. So, sa madalang salita is suporta. Halika rito. Pambili ka ng Kahit candy. mali na yung pambili. Kahit mali po yung pambili. Hey. Hindi sumagot pastor kanilang premyo. Mamaya na. Nakasagot ka na eh. Dagdag. Mamaya. Sister Rodelyn, ano ang patunay o dapat mong gawin bilang pagmamahal sa church? Magtiwala sa Diyos at magtiwala din sa mga miyembro. Okay, salamat. Palakpak. Sister Christy, ano ang patunay o dapat mong gawin? Ito lang 8 na sinulat ko. Pag meron pong tumama, kasi marami naman yan, pero ito lang 8. Meron 20. Ano ang patunay o dapat mong gawin bilang pagmamahal mo sa church? Sister Christy, Para po sa akin, yung sa pinapatuloy na mahal po natin ang simbahan na sa mga gawain ng simbahan. Gaya ng pagsunod po, paglilingkod. okay, lapit dito. Sa pool. Sister MM, ano ang patunay o dapat mong gawin bilang pagmamahal sa church? Sayang din 20. Pakikibahagi po at pagsuporta sa activity ng church. Malapit dito, lapit. Naku, sayang naman to. Okay. Sister Mylene naman. Sister Mylene, ano ang patunay o dapat mong gawin bilang pagmamahal mo sa church? Sumunod po sa gawain ko, wala sa pag-Wednesday at Ganun din. Lapit. Parang isa lang Hindi ko yung narinig eh. Ako, malaki sa kanya kasi papel. Okay. So, ilan tong pera ko? Meron pang dalawa. 20 pa. Sister Rochelle, ano ang patunay o dapat mong gawin bilang pagmamahal sa church? Huwag na yung nasabi na. Huwag na yung nasabi na. Kasi meron pa 8 siya. Pero Pastor, yung committed ka po sa ministry. committed ka sa, Ministry. sige, pwede na rin yun. Ika, Sayang. Thank you. tawagin din si Brother Patrick. Brother Patrick,
paano ang patunay mo o anong gawin para bilang pagmamahal sa Diyos, brother? Bilang patunay po ng pagmamahal sa simbahan at sa gawain. Kaya pagbibigay po ng puso sa lahat po ng ginagawa is sa simbahan. Tulad na po ng pananalangin sa iglesia at sa ating mga kasama. Yung pagbibigay ng puso sa bawat isa. Yun lang po. Okay. Salamat sa Diyos. Okay. Paabot. Salamat kay Lord. Thank you po. Pakinggan niyo po ha, kasi yung iba parang nadubli-dubli na siya, parang 4 na o 3. Sister Marilo, meron para mahabos si Sister Marilo na dapat gawin bilang pagmamahal sa church. Ito pastor sa Roma 12:10 dapat talaga may verse. Magmahalan kayo bilang magkapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpahalaga ninyo sa inyo. Sa pool, nandito nakasulat pati yung verse. Pati yung verse, nandito yung 20 na nakasulat. Sino yung unang-una nakapagsabi ng suporta? Meron sino yan? Sister Nene. Suporta sa pastor o support. Hindi lang sa pastor, sa lahat nangangailangan. Okay, so alam nyo, ang nakasulat ko dito is, number 1, support. Wala nakasabi dito, by prayer. Oh, Yung support na pinagpipray natin ang church. amen. Wala nakasabi gano'n, no? Itong suporta to pray the church. Pangalawa, suporta sa financial. Wala rin, hindi nabigyan ng specific. Kasi, number 1, dapat nagsusupport tayo sa dyan in prayer. Panginoon, pinagpipray ko po, Panginoon, ang church. Dapat kasama sa pray natin pag nag-pray tayo individual sa gabi. Amen? Kasama natin. Lord, yung church na CCMC, members, Lord, kapalain mo sila, ingatan mo sila, pagtagumpay mo sila. Support and prayer. Okay. Kasi po, without prayer, we can do nothing. Ang prayer po ay backbone po yan ng church. Kasi po yan po, dyan po yung humihingi tayo ng kalakasan sa Diyos. Without prayer, maaari tayong mabigo. Kasi hindi tayo humihingi sa Diyos. Amen? Maaari gumagawa lang tayo ng pamamaraan bilang tao. Para ang church ay maingatan, gumagawa tayo ng paraan. But without prayer, maaari tayong mabigo. Kasi pag sinabi mong prayer, si Lord yung tinatawag natin. Yan ang number 1 yung prayer. Ipag-pray natin lagi ang mga kapatiran. Amen. O ang church. Na ito ipagpalain, ingatan. Pangalawa na po tayo sa Lucas 8:1-3. Na may verse po yan bilang suporta ng church. Pakibasa po yung Lucas 8:1-3. Tandaan niyo po ito kasi ang church po nakasalalay sa ating lahat. Pinagkatiwala ito ng Panginoon sa atin. 8:1-3. Pagkatapos nito, nilipot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu. At sa kanilang mga karamdaman, si Maria na tinawag na Magdalena, 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana na asawa ni Cusa, na katiwala ni Herodes, si Susana ang marami pang iba. Tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Amen. Nabasa ho natin, yung mga kababaihang ito, ang mga ari-arian nila ay itinustos nila sa pangailangan ni Jesus. So, ministry. Amen. Kaya po, support and financial. Support and prayer and financial. Wala pong samahan na hindi po nangailangan ng pera. Amen. Amen. Wala pong samahan na magtatagumpay without money. Kaya lang hindi tayo mukhang pera dito ha. Kasi may mga church na may pera na lang. Kaya lang natin. Hindi naman tayo mahusgahan pero mahala na si Lord sa ganun. Pero tayo, hindi tayo may pera. Bukang bibig pera. Tapos ang daming hinihingi ng mga envelope dyan para hinihiliran. May first fruit, may
may offering, merong church building, merong tithes, minsan 5 ang kanilang lukbutan dyan. minsan 8 pa. Hirap na hirap mo. Ang dami. So kung kaya mo naman, okay lang naman kung kaya. Kaso mayroon pang pananakot na kasama. Sabi doon, pag hindi ka nagbigay, susumpain ka ng Diyos. Pati kaligtasan mo, mawawala pag di kayo nagbigay. Kita niyo? Yung mga ganong salita, medyo hindi po tama yun. Hindi po binibili ang kaligtasan ng pera. Tandaan niyo po. Ang tunay na church po, hindi po puro pera. Amen? Hindi po pera-pera. Hindi po tayo nagtayo ng church para mabusog tayo sa pera. Pero kailangan ng pera. Para to support the church. Pangailangan ng church sa ating building, sa ating mga bagay na kapagagastusan, maging sa mga evangelism, kailangan ng pera dyan. Suporta sa physical. Ano yung suporta sa physical? Pagtulong sa kung may gawain ng papagawa yan, tulong tayo, physical, mahayop, physical. Amen. Kasama nung, di ba, may ginagawa rito, di ba? Gumagawa. Brother Joven, gumawa rin sa church. Physically, ginagamit mo, suporta. At hindi lang yan sinasabi ng isa. Pag may prayer meeting, nandun ka. Pag mayroong gawain sa labas, nandun ka. Physically, support yun. Kasi nandun ka eh. Physical mo, sinusuporta mo. Amen? Kaya po, ito po bilang pagmamahal natin sa church. Ngayon, kung di mo mahal ang church, so ganun kasimple, wala kang suporta. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, natawa ko nung nakaraang taon. Huwag kayong open pero hindi ko na lang lahat. Nagturo ako ng Sunday school yata yun, ng mag-evangelism tayo dyan sa labas. Mamaya, papanood tayo. Adi, amen ang karamihan. Pagdating ng uwian, na kanya-kanya ng paalam. Kami lang ni pastor, dalawa humayo eh. Lakad kami pastor doon. Hindi, kami sa mga tao. Mamaya, uwi na tayo pastor, dalawa lang tayo eh. Wala nag-support, pero yung topic namin, aktibo ang lahat. Pagdating ng hayo na, aktual na, wala na. Pastor, uwi mo lang kami kasi may puntahan kami. Pastor, lahat. Dalawa lang kami natira. Tawa kami dalawa. Sabi ko, ano na to, Pastor? Walang nag-support. Nahahayo tayo, magbahay-bahay tayo. Pero nung nakaraan, meron naman, nung mga nauna, maraming bagay din nag-support ang ilan. Pero itong mga panakalagitnaan na pupunta tayo after service, dalawa lang talaga kami. Pero marami namang time din nag-support kayo. Huwag kayong mag-alala. So, marahil may talagang importanteng pupuntahan, suporta sa physical. Number 4, ito po yung sinabing love one another. Sa Roma 12:10. Pag mahal mo ang church, dapat magmahalan din tayo. Yan ang mahal mo ang church eh. Magmahalan sa isa't isa. Amen? Kahit anong paugali niya, mahalin mo. Kasi yan ang pinakamahal ni Lord sa lahat niyang nilikha. Ikaw at ako. Dahil ikaw ay binayaran niya ng dugo at buhay ng kanyang anak. Pinaghirapan kanya, minahal kanya higit sa lahat. Ang paningin ng Diyos, alam mo sa langit, nakatingin siya kung sino pinakamahalaga, ikaw at ako. Kasi ikaw yung inalayan niya ng buhay. Hindi lahat ng tao. Kasi may mga taong ayaw lumapit sa Diyos. Ayaw magbalik loob sa Diyos. Kaya ang pinakamahalaga ikaw at ako, pinayaran niya ng sariling buhay. Huwag mong tingnan sarili mong mababa. Pinakamahalaga ka sa Diyos. Kaya mahalin natin yan dahil hindi ikaw ang naghirap dyan sa katabi mo. Si Jesus naghirap dyan. Yung kapatid mo ngayon nandito at hatang mananampalataya, hindi ikaw naghirap. Si Jesus. Lahat ng hirap ginawa niya para sa kanya. Then, ikaw yung ngayon maging dahilan para tumamlay siya. Dahil hindi mo pinakita sa kanya yung pagmamahal. Anong maramdaman ni Lord? Malulungkot ang Diyos nung ikaw ang dahilan para siya ay lumayo.
Sasabihin niya, anak, pinaghirapan ko yan, anak ah. Tapos ikaw ngayon, hindi mo inibig yung kapwa mo, kapatid mo sa pananampalataya. Ayan. Pinakita mo ng ugaling hindi maganda, salitang hindi maganda, ayun, gaya ng tumalo. Di ba? Tangit, di ba? So, kaya tayo, love one another. Maingat tayo sa ating sinasabi. Tama sabi ng Brother Patrick, kagabi, mag-ingat tayo sa ating pananalita. Kasi minsan yung ating bibig, mabilis makasakit. At may mga iba nga madali lang din ma-offend. Hindi natin maiwasan na iba-iba ang ating katangian. Merong pusong tayo, kung minsan mamon. Ganding salitang hindi mo gusto, sakit agad, nasasaktan agad. Di ba? Dapat maingat tayo sa sinasabi natin. Lalo kapatid mo yan sa pananampalataya. Tingnan mo siya na pinakamahalaga sa Diyos. Pinaghirapan ni Lord yan. Kaya dapat mahalin mo siya. Huwag mo siyang pabayaan lumayo sa Diyos. Tulad nila ni Brother Patrick, kaya inakay niya si Sister kahit natin. Kasi mahal natin, ang mga mananampalataya na rin yan eh. Kaya napakahalaga, pagmamahal ng bawat isa sa atin. Love one another. Sabi nga sa Romans, ano doon? Sabi doon, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Alam mo? Swerte ng Roma, mag-iibigan, magmahalan, bilang pagmamahal mo sa Diyos. Kung sabihin, mahal mo ang Diyos, kung hindi mo mahal ang Diyos, o yung kapwa mo mananampalataya. Amen? Bago tayo mamili ng ugali, ano mga ugali? Mahalin natin. Amen? Kasi minahal ng Diyos yan. Hindi yan minahal ng Diyos dahil mabuti siya. Hindi minamahal ng Diyos dahil maganda ugali niya. Hindi siya nakatingin sa ugali ng tao, kaya niya minahal, tinubos niya yan. Then tapos, mahalin mo rin siya. Love one another. Pang-apat, forgive one another. Ephesians 4:32. Magpatawaran. Amen. Kasi may tendency na maaaring magka-balik tayo ng salita na open sa atin. Magpatawad tayo, humingi ng tawad. Amen. Dapat meron din tayong marunong tayong humingi ng tawad. Halimbawa, alam mong na-open si kapatid, sabihin mo, pasensya na ha. Huwag yung tayo na yung naka-open, tayo pa yung galit. Tayo pa yung nagtatampo. 4:32, pakinggan nyo mabuti. Sino yung nagkapagbasa? Sa halip, maging mabait kayo at mawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Forgive one another. Magpatawad kung sino mang nagkamali sa atin. Di ba? Kung siya magkamali tayo sa salita, sa ugali, sa ating pagkilos sa kanila, magpatawad. Kasi kung paano daw tayo tinatawad ng Panginoon, ganun din, marunong din magpatawad. Amen? Love, forgive one another. Help one another. Yung kaninang sinasabi, tumulong. Magtulungan. Amen? Magtulungan po, nasa Galatia 6:2 po yan. Magtulong kayo. Magtulungan kayo. Sabi ng Galatia. Sabi pa doon sa Galatia 6:10, sabi roon, samantalahin niyo makagawa kayo ng mabuti, lalo na sa kapatid ninyo sa pananampalataya. Amen. Help one another. Magtutulungan tayo. Pag may problema ang isa, kung anong problema, baka meron tayong may tulong, financial man yan, prayer man yan, tulungan tayo. Amen. Hindi yung mahalang siya dyan. Kung meron tayong may abutan, kung may problema sila. Kung prayer kailangan, ipag-pray natin. Amen ba? Yun yung pagmamahal sa church. Doon muna ipapakita, mahal mo si Lord at mahal mo ang church. Hindi, imposible sabihin mong mahal mo ang Diyos, hindi mo mahal ang church. Hindi po pwedeng ganun. Kasi po, ang church po, pinag-alayan niya ng buhay. Tinubos niya. Protect one another. Paano ba proteksyonan ng bawat isa? Kagaya niya, may nakita ka na hindi maganda sa mga ginagawa niya, huwag mo ipagsabi-sabi kung saan sa mga unbeliever. Yun, ganda. Dapat usapin mo siya, ayuhan mo siya. Kasi
kung masira siya sa labas, kasama tayo, damay pati ang Panginoon. Ay, ganun pala sila. Kaya mahirap tayo makaakay ng kapwa natin kapag nakikita nila na tayo mismo ay hindi magkasundo-sundo. Yes, napakaganda. Protect one another. Proteksyonan natin ang bawat isa. Huwag natin ipagkanulo. Alam mo ba si sister ganito ganyan? Yung pagkakanulo yan. Alam mo ba si brother ganito ganyan? Proteksyonan na lang natin. At sabi nga huwag natin ipagsabi sa iba kung ano man meron sila. Kasi sasabihin ng ibang tao, kala ko ba mga Christian sila? O ba't ganyan? Maningin kasi sa ating banal. Diba? Tayo mismo nasisira. Bakit? Wala tayong protection sa bawat isa. Diba? Kasi may nakita tayong hindi maganda sa pag-uugali, may nakita. Wala naman talagang perfect eh. Lahat naman tayo nagkakamali. So protection na lang, huwag na lang natin sila ipagsabi. Ay, ito si ano, ito si ganyan. Kumakalat, and then yung iba, hindi natin maakay. Kasi tayo mismo, nagkakagatan, sabi ng Bible eh. Kung kayo-kayo, sabi ni Paul, doon sa Galatia chapter 5:13, kung kayo-kayo ay magkakagatan na parang mga hayop, sabi doon, mauubos kayo. Amen? Marami na pong hindi dumadalo sa church kasi nagkakagatan. Alam yung kagat? Hindi literal na kagat ito. Ibig sabihin, nagsasakitan. Biting. Kaya pag nasaktan yung isa, hindi physical, emotional, hindi nadadalo. Kagatan. Yung po mahirap po. Diyan tayo mauubos pag ganyan. Amen? Mahalin natin kahit hindi sila kaibig-ibig. Pagtiisan natin. Kasi nga tayo pinagtiisan eh. Hello? Dapat nga puksain natin ng Diyos. Minsan matigas sa ulo natin, pero pinagtiisan tayo. Hanggang ngayon, nabubuhay pa rin tayo. Minsan kahit alam nating mali na, nakakamali tayo. Kaya, protect one another. Last, serve one another. Maglingkod sa isa't isa. Ang sabi na Galatia 13:15, maglingkod kayo sa isa't isa. Amen. Ano maglingkod sa isa't isa? Yun, gumawa tayo ng mabuti sa ating sa bawat isa. Amen. At ang church na ito po, tandaan niyo po, kapag ito ay umiral sa church na ito, ito'y lalago, dadami tayo, at ito pa ay magkaroon pa ng daughter church. Dadami tayo kapag ito'y na-apply natin. Amen? May suporta financial, may suporta prayer, may suporta physical, love one another, forgive one another, protect one another, help one another, serve one another, di ba? Napakaganda. Di ba? E kung tayo po, hindi mo gano'n ang ating mindset. Basta dumalo lang tayo, hindi natin alam kung ano ang ating katatayuan bilang church. Unti-unti ting mananakas. Unti-unting mawawala ang church. Hanggang matira si pastor na lang. Yung dalawa na lang. So, still Manilo na lang tatlo. Sino is brother? Gaya na naman tira. Bakit? Naglayasan na. Amen. Ingatan natin ang church. Mahalin natin ang church. Huwag natin ipakita sa iba na ganyan tayo. Maging mapagmahal. Mapagmahal maging sa kapitbahay. Sa paligid. Hindi tayo makaakay pag hindi tayo nakita mabuting tao. Amen. Isang bagay po ipakita natin sa paligid, mabuti tayong tao. Ang hirap pag-akay kapag nakita nilang hindi tayo mabuting tao. Ang hirap. So sabihin nila, mga Christian, pero tingnan mo naman. Mas nabiro. Tingnan mo na yung ugali. Diba? Anong tao kasi binabantayan tayo bawat kilos natin. Kaya maingat tayo bilang pagmamahal sa church. Huwag niyo po na hayaan na ikaw at ako magamit ng kaaway para masira ang church. Hello? Pag nangyari yun, hindi natutuwa ang Diyos sa isang tao nakasira ng church. Hello? Huwag niyo hayaan. Isang palakpak po sa Panginoon. Yes, Lord. Sister Christy, salamat po sa Panginoon. Let us pray. Aming Diyos, salamat po sa aming pag-aaral ng Sunday School. Salamat po sa iyong biyayang ito sa amin. Salamat sa iyong mga salita.
na nagpaalala sa amin bilang pagpapahalaga sa iglesyang iyong tinupos, sa iglesyang iyong pinaghirapan, ng iyong pawis at dugo, lahat ng sakit, emosyonal, physical, tiniis mo, Panginoon, para sa amin. Kaya naman kami ay dapat magmahal ng lubos kung paano ka namin mahalin, gayon din ang iyong iglesia o church. At gano'n po ngayon ito mawala sa aming puso at isipan ang mensahe mo, ang mga salita mo, aming pinag-aralan. Purihin ka doon at iin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan, maraming salamat po, Pastor Jerry, para sa pagbabalik na kung ano ba yung mga dapat namin gawin bilang iglesia ni Cristo. Ngayon naman po, dumako naman tayo sa Thanksgiving and Testimony. Sino po yung unang gusto magpasalamat para sa ating Panginoon? Praise God, hallelujah. Ako'y magpasalamat sa ating Diyos ng buhay sapagkat ang kabutihan niya talaga, lubos-lubos talagang ipinadama niya sa akin. Noong Monday, pagkatapos namin deliver ng tubig, di pagkahapon, lumakad ako papuntang pisto dahil bumili ako ng pagkain ng manok. Habang naglalakad ako, simorkat ko sa maraming puno ng mangga, nakaramdam ako ng sakit sa aking biwang. Hanggat sa dumating na ako malapit sa pilahan ng tricycle, masakit na talaga, parang mapaluhog na ako sa sakit. Pumunta ako sa Maynilin, nag-pray ako sa Panginoon. Mamaya-maya, talagang tinugon ng Panginoon ang aking prayer sa Kanya. Ang aking naramdam, parang nagpunas ka ng mabasa, tapos hindi natuyo ka agad. Inulit, tapos wala na. Kaya tumuloy ako sa tindahan ng pagkain ng manok, bumili ako hanggang bumalik, nawala na yun. Tapos nung pagdating naman ng Merkulis, iba na naman ang dumako sa akin. Yun namang yung naramdaman ko na mahirap na talagang, iba na talaga ang may ganitong edad na siguro. Tapos ang naramdaman ko, sumakit ang aking likod hanggat sa gumapang abot na dito sa malapit sa batok. Pagdating ng gabi, ang akin dyan parang lumubo. Sabi ko, Lord, ikaw naman, Panginoong Isus, ang manggagamot. Nasa sayo, Panginoong Isus. Ito yung ibigay pa muli sa akin ang kagalingan. Di nag-pray ako hanggat sa hinipo ko mula sa likod, pababa. Inaumagahan, nakaramdam ako ng pagdumi. Nung nakadumi ako, wow, praise God, lumuwag talaga ang aking pakaramdam. Napakabuti talaga ang aking nadama nung pagkakataon. Kaya nasabi ko sa Panginoon, kahit anong mangyari, hindi na ako talaga doon hiwag sa iyo. Kaya napakabuti talaga ang Diyos. Huwag natin na baliwalaan ang kabutihan. Amen. Praise God. Hallelujah. Pinupurihan ko yung buhay natin ng Panginoon. Napakabuti ni Lord sa buhay natin. Nakausap kasi namin yung pangalawa kong anak. Papasalamat ako kay Lord dahil minsan, kahit anak pala natin, minsan naisip ko, kung ako ay nagkakasala kay Lord, Lord, patawarin mo ako na. Dapat pala, kung bata pa tayo talagang mag-ipon tayo para sa ating pagtanda. Kasi hindi naman na ibig sabihin na kung bigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay, mayroon tayong totoo yan, naging lesson yan. Kasi kami, ang lahat ng pinaghirapan talaga namin, pinangaral namin talaga ng anak namin. Ngunit, pagdating ng panahon, hindi naman lahat ng mga anak gano'n. Mayroon din naman anak talaga na, kasi sa panganay ko at saka yung iba kong anak, talagang sila sa amin. Ewan ko yung anak ko yun na mabait
Mabait yun nung sila binata pa. Pag matanda na kasi yung isang tao, kahit mananampalataya yan, may emosyon pa rin tayo kapag tayo nakarinig ng salita na talagang masakit. Amen? Kaya sabi ko, Lord, kahit pa man, mga anak ko, kung ano nila sa amin, ulit na dyan ka, maaasahan namin at hindi mo kami papabayaan. Sa ganito ba naman na edad namin, na nampalataya ako bata pa. 28 lang ang edad ko nung nakikilala ako kay Lord. Ay, 25 lang si Jojo ang anak ko. 1925. Nag-edad pa lang ako ng 25. Hanggang ngayon, hindi kami bumitaw sa Panginoon. Minsan, may mga pagsubok na naranasan na naghihina tayo, ngunit napakatuloy kami sa tulong ng Lord. Kaya sabi ko, hindi tayo aasa sa tao. Sa kay Lord tayo aasa. Dahil hindi tayo bibiguin ni Lord. Amen? O, kaya yun lang ang challenge ko sa atin. Huwag tayo bibitaw kay Lord kahit sa anong mga pagsubok. Naranasin natin sa ating buhay. To God be the glory sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya si Lord, Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na hinayaan po kami na makapagsimba. At may isama po yung aming nanay, si Nanay Heidi. Alam ko po na hindi po madali sa amin na mag-asawa na kasi kung alam niyo lang po kung ano pong pinagdadaanan namin, ang Diyos lang po ang nilalapitan namin sa lahat po ng nangyayari po sa amin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos na sa natapos naming anniversary nitong last February 28, nagpapasalamat po ako sa na inayaan niya po na kami pong mag-asawa ay talaga pong nagkakasundo sa lahat po ng bagay, nagkakaunawaan. Salamat po sa Kanya kasi binigyan niya ako ng mapagmahal, mabuting asawa na handang intindihin lahat ng bagay sa akin sa akin at sa kanya na nauunawaan ko naman lahat ng nangyayari sa aming buhay. Ang hindi ko lang po maunawaan kung bakit po ganito na binibigyan po kami ng ganitong kalaking problema. Pero alam ko po sa lahat ng problema ay may solusyon. Hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi natin kakayanin. Maraming salamat po sa Kanya, sa buhay at kalakasan yung pinagkakaloob niya, sa proteksyon sa aking pamilya at sa pamilya ng aking asawa. Maraming salamat po sa Kanya, papurit pagsamba, talaga po sa Kanya lang po. Amen. Lord. Kayang-kaya ni Lord. Kaya, sino pa po gusto mag-testimony po? Sa ating Panginoon. Ayan, ako naman po. Ayan, maraming salamat po sa Diyos dahil po ako ulit. At sa ilang linggo po na hindi ako nakapagsimba dahil nasa Catholic po ako. May mga realization lang po ako na It's okay. may isip po na No problem. kasi po, Buti yung ayoko lang, as a member po, kasi parang ayoko po na may comparison, yun po yung maging doubt ko sa sarili ko na dapat po lahat ng religion, dapat po pantay yung pagtingin natin na walang panghusga, kasi lahat naman po na nanampalataya sa Panginoon ay maliligtas. Yun naman po. At sa nangyayari po ngayon sa akin, na hindi ko po alam kung, yun nga po, sabi nga po nila na lahat naman po na nangyayari sa atin ay nakasulat na sa Diyos. Is written na po siya. Kailangan lang po natin i-accept kung ano yung mga dapat nating i-accept yung kung ano yung ginawang plano para sa atin ng Diyos. Minsan po, napanginginaan na po talaga ako ng loob. Napipressure na po ako sa, hindi ko, bata pa naman po ako, pero napipressure na po ako sa nangyayari sa kail ko kasi matanda na po yung mga magulang ko. Iniisip ko po ano po yung trabaho na pangmatagalan na
gagawin ko na will ni Lord. Yun lang po yung pinagdadasal ko na sana, yun nga po sa PNP or PFP na sana makapasok ako, magpatuloy ako para sa ikakabuti ko, sa pamilya ko, at para sa Diyos. Amen. And ngayon naman po, sino po gusto mag-special number? Ngayon naman po, pinatawagan ko si Pastor Edward para sa ating message po. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Lahat naman tayo nabibless. Amen. Amen. Lahat naman tayo ngayon masaya. Amen. Sa panahon na ito, ano ho ba yung naaalala natin sa kapanahon na ito ngayon? Ano ba yung, ngayon ay buwan ng Marso, unang linggo, at sa katapusan po na linggo ay yung ating mga sineselebrate. Last week, we are in the Lenten season. So, ito po yung sabi nga po nila, iba, ito daw yung pinisang sa pinakamahirap na araw ay ang cross. Sapagkat maraming distinguishing situation sa pagkakilala sa cross. Maraming nagsasabi iba-iba. Kaya mahirap po isa ni bahagi ang cross. Ngunit dahil nasa first week o nasa first period of Lenten season, ito po yung aking title, The Calvary Road. Ang daan patungo sa Calvary. Ito po yung umpisa na mag-umpisa na mag-reveal ang ating Panginoon Jesucristo. Doon sa prior verses, dito po ay ang pagtatanong ng Panginoon Hesus kay Pedro kung ano at sino siya. Kung anong pagkakilala sa kanya. At nung pinagbubulay-bulayan ko, talagang medyo I'm very medyo may pagka-emotion dahil kung i-apply mo sa bawat isa sa inyo, anong pagkakilala mo sa kanya. Nung ikaw ay bata pa, ang dami pinapamulat sa atin ang matatanda kung ano ang ating Panginoon Jesus. Ang daming pagtatawag sa kanya kung ano, daddy, papa, ano pa. Yung iba, ginagawa ng insult, papa. So, alam nyo ito, na dito nag-umpisa na nag-rebuke from verse 21 to 28. So, babasahin po natin ang Mateo 16:21 to 28. Ako po maganda po yung ating version. Medyo mababaw, maliwanag. Hallelujah. Mateo 16:21 to 28. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at tumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari, ng mga tagapagturo ng kautusan. Tandaan niyo po kung sino-sino itong mga karakter na sinasabi ng Panginoon dito. At siya ay ipapatay nila. Sipin mo ba naman? Pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Verse 22. Nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, Panginoon, wag po sana ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo. Oh, grabe, no? Sinabi, hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya,
ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan. Kasi niya, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagkanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng tao? Ganyan itong verse na ito. Ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ng lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May ibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Sapagkat ako na anak ng tao ay darating kasama ang mga anghel at taglay ang kapangyarihan ng Ama. Sa araw na iyon, gagantimpalaan ko ang bawat isa sa inyo sa kanyang mga gawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Amang Diyos sa mga pangyarihan, salamat muli Panginoon, kami lumalapit sa iyong harapan. Amang Diyos, sa kami, Panginoon, humihingi, Panginoon, sa iyong pangunawa, anoint our lips, anoint our ears, Father God, to hear your word. Father God, itago mo ang inyong lingkod sa iyong likuran. Ikaw, Panginoon, ang magdingning, ikaw, Panginoon, ang may taas, ikaw, Panginoon, ang mag-glorify, O God, in the name of Jesus. Sa mga oras na ito, Panginoon, hiniling namin ang Banal Espiritu Santo, siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, tinataboy namin ang gawa ng Diablo, kaaway, Panginoon, sa lugar na ito. Panginoon, wala siyang karapatan sa lugar na ito sa pangalan na Jesus. Father God, right now, I pray, O God, that this place, cover this place with the precious blood of Jesus. In every corner of this place, O Lord, Father God, send your angels, O Lord, Father God, so that, Lord, this place ay may kapayapaan, Panginoon. At mayroon, Panginoon, paghaplos naman ng Espiritu Santo sa bawat isa, Panginoon. Kung may sakit ka, nandaman na may galing magkakaroon ng kagalingan, Panginoon. Kung sa mga suliraning problema, may kasolusyonan, Panginoon. Lord, kung kami, Panginoon, ay kasama, Panginoon, sa paglakbay sa Kalbaryo, Panginoon, na magtitiwala kami sa iyo, Panginoon amang Diyos. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka, dinadakila ka, pinapasalamatan ka. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. At anak ng Diyos, magsabi ng malakas na Amen. Amen. Glory to God. Alam niyo po, ako po'y tinitingnan ito pong mga salita na ito. Kahit meron po kong ginagawa, ako po'y napapaiyak. At hindi ko po alam kung bakit. Alam niyo ba yung computer at saka isang encoder? Ang computer po ay minsan walang magagawa kahit na anong i-encode ng encoder. Lord, yes. If you are encoding anything in my heart, kung ikaw nag-i-input anything, divine revelation from me, I will accept because I am just your instrument. So, buwan po kagabi, ay natuwa na po ako sa nangyari sa ating cottage prayer. So, hanggang kagabi talagang gusto ng Panginoon, uwi na ako. Pagdating ng alas 12 ng hating gabi po, ako antok na hindi naman gano'n. Actually, maabot pa po ako ng alas 2, alas 3. Pero that 12 o'clock at midnight, antok na ako. Kahit nagta-travel ako, umuwi ko. So, umuwi na po ako. Then pagdating sa bahay, binuklat ko po ang aking mga Bible, itong aking binabasa, binuklat ko po yung aking mga materials. Ako po yung nag-aaral. I got 30 minutes. Bakit ko po na-share this one? Because it's unusual for me. Pagka talagang ang Panginoon, kahit sino ka, ano ka, kung gagamitin ka, instrumento ka, hindi mo kayang pigilan ng Panginoon. Do you believe on that? Kahit ngayon, kung nararamdaman mo na gagamitin ka ng Panginoon, tinawag ka niya. Kahit anong kalagayan mo, tatalikuran mo natin. Nangyari po sa akin. Kaya, sabi nila, bakit gano'n? Bakit gano'n? Bakit hindi mo gano'n? Bakit hindi gano'n? Ang dami pang tinalikuran ko. Kahit na kayamanan, kahit marelasyon, tinalikuran ko.
Sinabi ko nga noon, Lord, samahan mo ko sa journey. Dito po, ang mga disipulo ay sinamahan ng Panginoon sa journey when they are along to Calvary. Na hindi nila alam na ang Panginoon si Kristo ay doon paroroon na siya ay papatayin at sa ikatlong araw ay mabubuhay niya. Kung ikaw, si Pedro, ilagay mo nga ang sarili mo. Ano ang magiging reaction mo? For how many months o year? 2 months pa lang, nakasama mo ang Panginoong Jesucristo. Tapos sasabihin niya sa iyo, papatayin na ako. At ang papatay sa akin, sinabi niya kung sino-sino. No? Kung ikaw si Pedro, Panginoon, ikaw aming Diyos. Sinabi mo na sa una, sa prior verses, that you are God. Oh. Then this time, mamamatay ka. At ang papatay sa iyo, mga ganon, no, hindi mangyari yan. Oh. Kasama ka namin. Sabi pa nga niya noon, bago tumila ako manok, sinabi niya, over my dead body, ito namin iiwan. Pero hindi po. Ano sabi ng Panginoon? Satan, get away from me. Malis ka sa harapan ko. Sabihin mo ngayon sa harapan, Satan, malis ka sa harapan ko. Ako'y maglilingkod sa Panginoon. Amen? Ako'y maglilingkod sa Diyos. Ano mang gawa mo, distraction sa buhay ko, hindi mapapangyari. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan na higit sa lahat. Gumagawa ang ito gusto ko ito yung realidad, real talk. Di ba maraming problema kung minsan inaharap mo sa buhay just for you to distract because you are serving God. Amen. Be sensitive on that. Utusan mo, malis ka dyan sa harap. Problema na yan, nagawa ng Diyos. May pangako ang Diyos na kalaan beyond that situation. God has promised to you magandang buhay. Kaya dito, nakita ng Panginoon Jesus yung mga pananaw at pagtingin sa Kanya ng mga tao. Actually, doon sa prior nga, ito yung ating introduction. Doon sa mga prior na verses, kilala siya na parang siya, si Elijah. Pagkakilala sa Kanya na siya si Juan Bautista. Ano ang pagkakilala sa Kanya? Ngunit pagdating kay Pedro, sinabi niya, ikaw ang Diyos. Tapos pagdating doon sa mga verses, sinabi pa sa kanya, talaga ipagtanggol niya ang Panginoon, ang Diyos. Kasi hindi niya naisip, hindi niya alam ang Diyos yan na mapapangyari ang lahat ng bagay. Sabi niya, let thy will be done. Kung ano yung kalooban ng Ama, ano siyang mapapangyari. Magiging masunurin ang anak. Dahil yon ang nararapat. Ang mga anak ng Diyos at mga alagad ay talagang excited po sa kaharian ng Diyos. Sa paghahari ng Diyos. Kasi akala nga nila siya na po yun na maghari physically. O hindi po yung, kasi nga, gusto nila siya yung iluklok na hari. Akala na ganon, na katulad ng mga panahon ng Old Testament time na si David ay talagang kumukonquer ng mga iba-ibang bansa at pumapatay ng mga kalaban. Pero ang Panginoon si Kristo, hindi po ganon. Na mismo ang pagkahari ng Diablo ay siyang kanyang tatalunin at kanyang aapakan at ibabaon na sa doon sa kadagat-dagatan ng buhay. Ito po ang mga reaksyon. Kitang-kita na highlights po ang reaction talaga dito ni Apostol Pedro. Na siya ay against doon sa pinakita na against. Hinighlight dito yung nagkakaroon ng against doon sa kalooban ng Ama. Okay, tingnan po natin. Kung sino man at anuman sa panahon ngayon na ayaw
para bang against doon sa pagpapako ng ating Panginoon Yesus. Ang pagkakilala nila doon talagang ah, para bang hindi naman dapat pinako. Di ba maraming gustong ipako talaga siya. Yun ay mga tao na talaga na sila yung gagamitin para matupad yung pagpapako sa krus. Sabi-sabi ng mga tao, ang sasama naman ng mga yun. Pinako mo ang Diyos, pinako mo ang Panginoon. Kasi nung panahon na yon, kung ikumpara po sa panahon ngayon, ang cross po ano yon? Bitayan, di ba? Bitayan ng mga kriminal, mga sinners ng panahon. Cross. Pero sa panahon ngayon, ano ang bitayan? Silya elektrika. Medyo na lihis lang ako ng konti. Pero napaka-importante po dito na makita natin yung kalooban ng Diyos na mapangyari. Dahil kung tingnan natin sa mga Old Testament, He is the Lamb of God. He is the final sacrifice of God for our sins. Kung hindi mangyayari yon, walang pagtutubos sa ating mga kasalanan. Ang pag-akala po talaga ng mga apostol ay malapit na itatag ang kaharian habang nasa lupa ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya dito, yung pagdideclare niya na siya ay malapit na mamamatay. Kaya mayroon kumontra agad. Makikita po natin ang mga apostol dito along the way. Alam niyo po, sila ay galing sa mga pangangaral, galing sila sa mga pagaling ng mga may sakit. Tapos, pagdating sa Kalbaryo, pagdating sa sitwasyon na ito, ay sasabihin niya, mamamatay ako. Ngunit sa ikatlong araw, bubuhayin muli. At dito po yung, there is a powerful words or declarations na ating matitingnan. Yung ikatlong araw, mabubuhay namang muli. Kaya doon sa ibang aklat, sa ikatlong araw, He will build again the church. Gigibain mo. At ikatlong araw, bubuuin niya ulit. Ngayon po, bakit po kailangan mapangyari ang lahat? Isa po, dahil sa kasalanan mo at kasalanan. Your sin and my sin that brings Jesus on the cross. Kung hindi nangyari yun, wala tayong buhay. Kaya nung sinabi ni ang Panginoon sa Kristo kay Apostol Pedro, get behind me, Satan. The will of God ay mapangyari. Siya dapat ang mapangyari. Simple lang po yung message. Hindi po ito napakahirap, ngunit napakahalaga. Na bago dumating po sa Kalbaryo sa pagpapako ng cross, makita po natin why. Bakit po? Kasi wala pong iba na may lalagay po o pwedeng tumubos o walang ibang dugo na pwedeng tumubos sa ating mga kasalanan ng buong sanlibutan. Kundi ang dugo ng ating Panginoon Yesus. Mababasa po yan sa Apocalypse chapter 1 verse 5. Si Jesus ay magdurusa at mamamatay sa kamay ng mga relihiyoso. Hindi po natin tinutulig sa mga relihiyon. Ngunit sino po yung nagpapako?
doon sa krus ng Kalbaryo. Mga nag-aaral na mga kung po yun, kumbaga sabihin natin, mga Bible scholars noon, panahon na yun. Sila niya kakaalam lahat ng mga laman ng Biblia o mga aral ni Moises. Alam nila yung mga scroll, pero hindi nila alam na nandyan na po yung tutupad na nasa Isaiah ang ating Panginoon Yesu Cristo. Kaya sabi nila, nagpapanggap ng Diyos, blasphemy, ipako sa krus. Sino yung mga nagsalita ng mga yun na siya ipako sa krus? Mga pinuno ng mga relihiyon ng panahon na yun. Ang Kalbaryong daan ay ang daan ng pagsuko. Kaya darating po ng Friday, sa huling araw, doon po yung magaganap. Huling linggo na to, o week na to, a year, month na to. Ngunit yung sitwasyon na darating sa dulo yung pagsuko ng Panginoon Jesus ng kanyang sarili para sa kasalanan mo at kasalanan. Napapanood niyo ba yung The Passion of the Christ? Napaka-brutal. Nung pinanood ko po yun, halos ayaw kong panoorin talaga. Buti pa yung mga iba, ng mga film na hindi ganun. Pero yun po, totoo po yun. Halos kinuha po nila talaga sa totoong sitwasyon ng Panginoon sa Kristo nung siya po ay bago ipako sa krus. Pati bilang ng mga sukat na roon. Tapos anong klaseng pako ang ipinako? Bakit bumili sila ng hardware? Sa pako, hindi po. Yung pako kinakalawang ikinuwid. Kaya, kung titinan po natin sa panahon ngayon, bakit hindi natin naibigay ang buhay natin sa ating Panginoon? Sa simpleng mga gawain, ikukunin ko lang po sa pagmamahal natin sa topic ni Pastor Jay sa church. Kasi po, the church was established by Jesus Christ. If you don't love the church, you don't love Christ. If you don't love the word in the church, you don't love Christ. Sabihin mo, mahal kita, hindi ko sinusunod lahat ng gusto mo sa akin. Salita. I love you, Lord. Pagtalikod, wala na. Wala na yung I love you, Lord. I don't want the word na ano ka ba pag sinabi mong mahal mo ko pero hindi mo naman talaga pinapakita ang pagmamahal, walang pagmamahal at salita lang. Anong tawag po doon? Kasinungalingan. Kaya kami nasubukan nyo ba na sa sarili nyo, sinasabi mo, mahal kita Panginoon, ngunit nakikita mo sa sarili mo, Panginoon, sorry Lord, salita ng lahat na nasasabi ko, hindi ko nagagawa. Nakonsensya ka na ba, minsan? Mahal kita Panginoon, pero hindi nakikita sa gawa ko. At humihingi ka ng tama. Amen? Yes. God loves you. But if you love Him, if you don't love Him, still He loves you. Kahit hindi mo siya mamahalin agad, mahal ka niya noon pa man. Kaya itong the road of Calvary, this is the first notification sa bawat isa sa atin na ipapakita ng Diyos ang pag-ibig at pagmamahal niya sa atin. Na ipapakita ng Diyos yung pagsunod niya sa Ama. No regrets, kasi sinabi niya dito, ang mga susunod sa akin, deny yourself. You deny yourself. Kahit yung konting kabisihan man sa atin pa, kabisihan natin, huwag na natin isipin muna yung mga kabisihan natin. Deny first yung kabisihan and go to the Lord. Punta ka sa Panginoon muna.
ang Panginoon, sasatisfy niya yung heart mo. Kasi magagawa mo lahat ng bagay, hindi naman dapat talaga problemahin yan. Basta inuna mo siya. Kasi pag hindi mo siya uunahin, lalong napakabigat ng mga problema mo. Nasusubukan niyo ba yun? At nagiging worse yung situation. Kasi bakit? Humiwalay ka eh. Naglalakad siya. All the way, the journey. Dahil sa kabisihan mo, lumuyo ka muna. Ang dami pong gagawin ko, ang dami pong sumayo. Lalong lumala pa ang mga problema mo. Ngayon, habulin mo siya. Lord, sorry Lord. Dito ako ulit. Sama mo ulit ako sa journey mo. Sapagkat ayon ka, puparoon ka, ililigtas mo ko sa aking mga kasalanan. Ayon ka, mapapako ka sa krus. Alam mo na mapapako ka sa krus, pero inaalala mo pa rin kami. Ayun, mapapako ka sa krus. Alam mo, ipapako ka, pero ito, inuuna mo pa rin kami, Panginoon. Mapapako ka sa krus. Alam mo na yun, nandoon ka papatungo. Pero mahal na mahal mo pa rin kami, Panginoon. Alam mo na mayroong magbipertik sa iyo doon ng mga tao. Ngunit, inibig mo pa rin kahit ano. Nakatulad po ako nila. Sapagkat sa tuwing nagkakasala ako, ipinapako mo ang Panginoong Hesus. But every committed sin is still always you are nailing the cross on the cross. Jesus Christ. Kaya naalala ko, minsan, nagkakasala ako, Lord, forgive me, Lord. Napapako ka, nasasaktan ka muli sa cross ng Kalbaryo. Parang pinupukpuk ulit yung pako sa kamay niya at sa mga paa niya. Nakikita ko yung mga bagay na yun. Nagkakasala ako, although I ask forgiveness, I meant to say, you're always sacrificing, giving Jesus Christ, nailing on the cross always. Kaya ano sabi ng Panginoon? Na ikaw ay magsisi at magbago, sin no more. Huwag na magkasala, nawa. Kaya napakahirap, hindi po ba? Dahil nandito po tayo sa mundong ibabog. Sabi nga natin, you're still on the flesh, you're still tao lang, hindi tayo perfecto. Mayroon tayong scapegoat. But instead, magkaroon tayong heart ng humility and ask forgiveness. Parang huwag natin bigyan ng reason bakit yan nagkakasala. Humingi na lang tayo ng tawad. Lord, forgive me. Pero una-una kasi ginagawa natin, dito pa ako sa flesh na ako, dito pa ako sa mundo, magkakasala pa na talaga ako rin ako. Para bang kino-cover mo pa yung sitwasyon na ginawa mo. Instead, pakumbaba na lang tayo. Siya lang po, wala pong iba na pwedeng isakripisyo. Huwag sa panahon po natin ngayon, ang dami nilang sinasakripisyo. Obserbahan nyo darating sa last week of this March. At sila, sarili nila, pinapako nila sarili nila sa krus. We're not, hindi natin, tinakpan yung kanilang grupo, whatever group. But what the way seems like blasphemy. Sinabi ng Panginoon, ako lang yung sakripisyo, pero ba't ginagawa mo yan? Ako lang ang pwedeng isakripisyo para sa kasalanan nila. This road of Calvary is the beginning road to salvation. Kaya pagkasama ka
na naglalakad kasama mo, Panginoon Jesus, along the Calvary. Dito po sinabi niya, let thy will be done. Let the Lord be done. God, ang Ama, ang nais ng Ama, ang kalooban ng Ama siyang mapangyari. Sinabi po niya mismo kay Pedro. Sinasabi niya sa atin lahat na ang kalooban ng Ama ang siyang mapangyari. Sinasabi niya rin po sa atin lahat na tayo po, itong mensahe niya na tayo po ay maipalaganap din po natin. Maisbahagi po natin patuloy yung kalooban ng Diyos, yung nais ng Diyos na makilala ang Panginoong Hesukristo. Bakit maipakilala ang Panginoong Hesukristo? Alam nyo, ito, gusto ko lang bigyan ng kaunting emphasis. Nung ako'y pinanganak at ako'y nag-aaral ng pag-aaral, alam ko na ang Diyos eh. Alam ko na ang Jesus Christ. Nag-serve ako sa church as sa Kristan. Pero nung nabasa ko ang Word of God, Jesus Christ that I serve is not the Jesus Christ telling in the Bible. Pero kapag himala, daming himala mga nangyayari sa simbahan. Yes. Alam niyo ba kung sino yung compulsive to make an miracle? Sino yung napaka-agresibong gumawa ng milagro? Alam niyo ba, napaka-agresibo? The Lord of this world. Sa mundong mga nagkahari lang dito sa mundo. Nagkahari-harian. Dahil si Satanas na madisib ang mga tao na maniwala sa Kanya. Kaya tayo mga Kristiyano manampalataya, ask the Lord the discernment that not every miracle happening is not from God in the highest God. Amen. It's not from the Father. Sino mo ba naman? Pagluluha ng dugo. Ano? Kaya mga kasama, mga magulang, mga kapatid, itong pong daan patungo sa Kalbaryo, marami po tayong aral na matututunan. While walking, going to Calvary, para bang ikaw ang dami mong suot-suot, naglalakad ka, na malakas ang hangin na iyong sinasakupa hanggang mahubaran ka. At maalis ang lahat ng mga kasalanan sa iyo, walking along the way with Jesus to the Calvary. Na lahat ng kasalanan dala-dala mo ay mawawala. At pagdating doon sa Calvario, Panginoong Jesus na may sakripisyo, maganap ang paglilinis niya sa bawat isa sa atin. Ay ibigay niya ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, ito pong chapter 6 ng ating pag-aaral, 16, kahit po yung buong chapter na ibasahin po nyo, sa susunod na chapter, basahin nyo po kasi nandito na po tayo sa Lenten season. At ibibigyan po tayo ng mga parts para sa mga 7 last words of God. So, tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, salamat po muli, Panginoon. Ang pagpapaalala mo sa amin na ikaw ay muli, Panginoon, ay sa mga panahon na ito, Panginoon, pinapaalala mo sa amin ang iyong mga ginawa sa krus ng Calvary. Panginoon, ang iyong journey na patungo doon sa krus, patungo sa Kalbaryo, Panginoon. Panginoon, pinapakita mo, Panginoon, muli, kung paano mo harapin, Panginoon, ang mga hirap na daranasin mo sa krus ng Kalbaryo. Amang Diyos, nawa, Panginoon, makita namin na kami makasalanan sa harap mo at humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Panginoon, sapagkat yan ang ninanais mo sa ang bawat isa
sa buong sanlibutan. Patawarin mo kami, Panginoon. Inaangkin namin, Panginoon, ang kaganapan, Panginoon, na pangako sa krus ng Kalbaryo. Inaangkin namin, Panginoon, yung buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo. Inaangkin namin, Panginoon, O God, doon ang mga pagpapalang pangako na binigay mo, Panginoon, mula sa krus ng Kalbaryo. Amang Diyos, sa mga oras na ito, inaangkin din po namin, Panginoon, sa pamagitan ng mga sugat mo na darating, Panginoon, ang pagpapago, Panginoon, ang paglalati ko sa iyo. Inaangkin namin ang mga kagalingan, Panginoon. Amang Diyos, sapagkat sa mga latay mo, Panginoon, ay kakaroon kami ng kagalingan, Panginoon. Amang Diyos, sa mga oras na ito, Panginoon, at ng hirap na babatain mo, Panginoon, sa krus. Father God, ibinigyan mo kami ng kagaanan na, Panginoon, sa aming buhay. Amang Diyos, salamat po. Inakin mo na lahat mga ito upang kami magkaroon ng kagaanan at buhay na walang hanggan. At lahat, Panginoon, ay maging maayos sa amin, Panginoon. Hallelujah. Dinadakila ka, pinupuri ka. Ito po ang samo at dalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na amin. Amen. Hallelujah. Yan ang gusto ko ang lahat sa spiritual na message ng ating Panginoon. And ngayon naman po, tinatawagan ko si Sister Marilu para sa ating offertory. Praise God. Hallelujah. Nadako na naman tayo sa ating pagkakaloob, sa ating mga offering. At bago tayo magbigay ng ating mga kaloob, mayroon na akong babasahin sa inyo. Sa Deuteronomy 8:17 hanggang 18. Kaya huwag ninyong isipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen. Hallelujah. Ang sabi dito sa verse na ito na ang ating daw, kung anong mayroon tayo ngayon sa ating buhay, pinagpala tayo ng maigi, financial. Huwag natin isipin na galing yun sa sarili nating sikap. Dahil si Lord ang nagbigay sa atin ng kalakasan upang makapagtrabaho tayo. At siya ang nag-iingat sa atin. Sa lahat ng oras, papunta sa trabaho, pag-uwi, iniingatan tayo ni Lord. Kaya galing yan sa Kanya, yung kung anong mayroon tayo. Kaya sabi niya, huwag natin ipagyabang yun. Dahil galing yun kay Lord. Dahil bago tayo, kung tayo ay mananampalataya, di ba, pag-apply tayo ng trabaho, humihingi tayo kay Lord ng gabay na matanggap tayo. Tapos pag matanggap tayo, huwag natin kalimutan si Lord dahil galing sa Kanya yun. Ang iba kasi pag natanggap na, baliwala na yun. Sabihin nila, ay, dahil yan sa pagsisikap ko, kung hindi ako nagsikap, hindi umasinso yung buhay namin. Mali yun. Dahil kung wala si Lord, na nag-ingat sa atin, nagpala sa atin, wala tayong magagawa sa buhay natin. Kaya magbigay tayo para sa church. Si Lord kasi, sa Kanya na lahat ng kayamanan na mayroon. Tayo lang, babalik tayo ng ating mga pinaghirapan na galing upang tugunan natin ang pangangailangan natin sa church. Dahil yung church natin, building, hindi yan lalago. O yung church natin na panambahan, hindi lalago. Dahil gagamitin natin ito paghayo sa mga hindi pa nakakilala kay Lord at sa pagpagawa ng ating church building upang lalo maging maganda ang ating panambahan. Maaliwalas. Amen? Kaya huwag natin kaligtaan na magbigay para sa ating church at ibalik natin sa Panginoon Jesus ang ating mga biyaya na nanggaling sa Kanya. Tumayo tayo, hawakan natin ang ating mga kaloob at ipag-pray natin. Praise God, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah, hallelujah. Ama naming banal, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat, Lord, sa umagang ito. Muli ka namin pinupuri, muli ka namin pinasalamatan, dakilang ka sa buhay namin, Lord. Salamat, Lord, sa natapos na namin na servisyo, Lord, na ikaw ang kasama namin. Lord, nandito, Lord, itinataas namin, Lord, ang aming mga kaloob sa iyo, Lord Jesus Christ. I-bless mo po, Ama, ito, Lord Jesus Christ, na magamit ito ng maayos, Lord, upang
lumago, Lord, sa bahay sambahan at saka sa church, Lord, upang makahayo kami, Lord Jesus Christ, na makakuha kami, Lord, ng mga kaluluwang balik sa iyo, Lord Jesus Christ, upang lalo lumago, Lord, ang church, Lord Jesus Christ, at ang church na panambahan, Lord, na building, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hindi na lago ito, Lord, kung wala mga pinansyal, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Na galing sa mga anak mo, Lord Jesus Christ. Iblis mo po, Ama, ang mga kamay na mapagbigay, Lord. Kung galing sa pagtatrabaho, Lord Jesus Christ, ang mga pinansyal na pinagkaloob nila, iblis mo po, Lord, ang mga trabaho nila. Ingatan mo sila lagi, Lord, sa pagpunta sa trabaho at sa kapatuloy, Lord. Layo mo po sila, Lord, sa mga masasama, Lord. Hallelujah. At kung ito, Lord, sa business, Lord, iblis mo po ang business na iyong mga anak, Lord. Jesus Christ, na itulong ako, Lord, at iblis mo po, Ama, upang makatulong kami, Lord, sa financial, Lord, para sa pagpalabong, Lord, sa church building, Lord Jesus Christ. Lord, wala kami magagawa, Ama, kung wala ka sa aming buhay. At ang lahat, Lord, na nagbigay, Lord, pagpalain mo, Lord, ang mga buhay, Lord. At ang mga anak mo, Lord, na nangangailangan pa, Lord, ng trabaho. Ikaw, Lord, ang magbukas, Lord, ng mga trabaho na pwede nilang applyan, Lord Jesus Christ. Ama, salamat. Wala kami magagawa, Lord, kung wala ka sa aming buhay. Ang lahat ng kapulihan, pasalamat sa tanging ng pangalan ng kapangyarihan, sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Give what you can, the Lord will prosper. Pag-drops daw. Give what you got. Dispense and more and more. If you give. Very good. Kala ko si Chichi na yun. Ilhan mo yan ang maliit na drums. Kala ko si Chichi na yun. Tapos na. Ang Ibahagi na natin, meron po tayong Santisina o Communion ngayon, first week of the month. Because you were forsaken, I am shepherd, you were condemned. I'm alive and well, the Spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how good my King will die for me. Amazing love, I know it's true. For each night I adore you, in all I do, I honor you. Mga kapatid, bago po natin i-take ang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon, hiningi ko po ang bawat isa ay lumapit sa Diyos kung humingi tayo ng tawad, kung meron man tayong nagawa sa isip, sa salita o gawa, hihingi natin ng tawad sa Diyos bago tayo mag-take. Malangin po tayo. Lord, nalalaman mo po, Panginoon, ang aming mga buhay. Kami nagkakasala sa inyo sa isip at sa salita at gawa. Hingisin mo kami. Patawarin niyo po kami. Kapag minsan kami nadadaig na aming mga kahinaan,
linisin mo po. Hugasan na yung banal na dugo upang maging karapat-dapat kami pag-alaala na yung pagkamatay at muling pagkabuhay. Salamat po in Jesus' name. Amen. Itaas po natin ang simbolo ng pagkabuhay natin, Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ay pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kalapit po natin. Taas po natin, simbolo ng dugo ng Panginoon. Kaya hindi naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparigo niya. Tanggapin po natin. Let us pray. Father God in heaven, labis po kami nagpasalamat, O Diyos, sa aming pag-take, Panginoon, ng Santa Sinang ito, ay muli namin inaalala ang paghandog mo ng buhay para sa amin. At ang muli mong pagparito ay amin pong sinasariwa, Panginoon, sa pamagitan ng aming pag-take na ito. Salamat po, Panginoon. Muli naming dalangin sa inyo pong pag-alapin na aming pananampalataya upang patuloy po kaming maglingkod sa inyo. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan, kaya naman po, tinatawagan ko Sister Christy para sa ating closing prayer. Sister Christy. Manalangin po tayo sa ating Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na to, Panginoon, na muli po ay nagkatipon-tipon kami, Panginoon, para purihin sa galing ka, Panginoon. Salamat po sa kapatawaran ng mga kasalanan namin at sa salita mo, Panginoon, na natutunan namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa tulong ni Pastor Janet at Pastor Edward, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi aksidente na nandito ang bawat isa. May plano ka sa buhay ng bawat isa at inaakit po namin ang Panginoon. Ang katagumpayan, Panginoon, para sa buhay ng bawat isa. At lalong din, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat po sa katapos na gawain na to. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, at ang salita na nandito sa aming puso, Panginoon. Ay patuloy mo, Panginoon, na itanim na magamit namin sa pang-araw-araw na buhay namin, Panginoon. Dahil kung wala ka, Panginoon, ay wala po kami, Panginoon. Wala po kaming magagawa, Panginoon. Sa'yo po namin sinusubo lahat sa buong aming pamilya, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Pagkatapos natin, huwag mo nang umuwi, kasi meron tayong meeting about po sa church outing natin o church baptism and yung ating last word para pasagin na rin natin. No other name but the name of Jesus.
Jesus, no other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory, is worthy of honor, is worthy of power, all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Big glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory, He's worthy of honor, He's worthy of power, all of praise. Taas po natin ating makamay sa Panginoon. Dakila namin amang sa langit, minsan pa, dakilang Diyos, humihingi kami muli ng iyong basbas, Panginoon. Basbasan mo muli, Panginoong Diyos, ang aming mga pisikal, upang itong mga tawang ito na iyong pinahirap sa amin, manatiling masigla, malakas, malusog, hindi magtabla na anumang sakit at karamdaman sa pamagitan ng iyong basbas at proteksyon. Ganyan po ang aming spiritual na pagkatao, higit sa lahat, Father God, basbasan mo upang maging manatiling malusog aming spiritual. Kaya kaya namin mapagtagumpayan ang lahat ng mga sitwasyon ng buhay na ito at aming kang paglingkuran, Panginoon. Ganyan po, Diyos, sa material needs, O Father God, basbasan mo ang bawat isa sa amin, ang mga nag-business, inyong palaguin ang mga business, Panginoon. Inyong pagpalain ang mga nagtatrabaho, ingatan, Panginoon. Paunlarin ang kanilang mga sahod, Panginoon. Ang walang trabaho, bigyan niyo po ng magandang trabaho. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Magkamayan po tayo at huwag muna tayo umuwi.